Ayan, magandang araw po muli sa bawat isa. So, ang tema po natin sa buwan po na ito ay facing trials. Kaya ang dadalhin po ng inyong lingkod ay about faith in trials, rejoicing, perseverance, and maturity. Ayan, so bago ang lahat tayo po muna ay yumukot manalangin. Yes Lord, hallelujah, maraming salamat Panginoon sa araw po na ito na ginawa mo Panginoon upang kami sama-sama Panginoon na maaralan ng iyong salita. Dalangin ko o Diyos na gamitin mo ako Panginoon mightily. Tago mo ako sa iyong likuran o Diyos at nawa Panginoon ay maihatid ko Lord ng malinaw ang iyong mensahe Panginoon. And we pray Panginoon na ang bawat puso Panginoon ay na makaka-receive ng iyong word Panginoon ay itanim mo Panginoon ng malalim o Diyos at malakaran Panginoon ng bawat isa. Yun lamang po Diyos. We love you Lord. We praise you. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po. So muli ang title po natin ngayon ay Faith in Trials, Rejoicing, Perseverance, and Maturity. So ayan po ang title po natin. So basahin po natin yung James chapter 1 verse 2 to 4. So ang sabi po dyan, count it all joy my brothers when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ayan po, no? At basahin po natin sa Tagalog po. Ang sabi po dyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ayan, so sabi po doon, no, ituring na buong kagalakan, no, yung ibang salin po, ituring na buong kagalakan na kapag tayo'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok. Ayan, matindi po, no? May pagsubok ang pinagdaraanan pero ang gagawin mo, imbes na ma-depress, no, ituturing mo yon na buong kagalakan. Ayan, so makikita po natin mamaya kung bakit po at kung paano. At bigyan lang po natin ng background po. Si James or si Santiago, no? So si James po, siya po yung kapatid ni Jesus, no? Yung sumulat po ng aklat na James sa Biblia. At alam niyo po ba na base po sa mga pag-aaral na si James po, he was such a man of prayer na yung mga knees niya had large thick calluses making them look like the knees of a camel. So grabe daw pong mananalangin ni Santiago na yung kanyang mga tuhod po ay katulad na po ng tuhod ng isang kamelya, no? Grabe po yung kanyang prayer life na makita po natin. And si James po, he was martyred in Jerusalem by being pushed from a high point of the temple, yet the fall did not kill him. Okay, so siya daw po ay tinulak sa isang mataas na lugar sa Jerusalem pero hindi po siya, no, namatay, no? And on the ground he was beaten to death even as he prayed for his attackers. Ayan, so dahil hindi po nga siya namatay nung sa kanyang pagkahulog, no, siya po ay binugbog hanggang siya ay mamatay. Okay, and as they were doing that, he was praying for his attackers, no. Grabe po yung pagsubok po na dinanas po ni James. So dito po mapapansin po natin, no, yung kung saan po siya nanggagaling kapag sinabi po niya na consider it all joy, no. Kaya sinulat niya ito sa mga mananampalataya na dumaranas din ng marami at matinding pag-uusig or ng pagsubok. Ayan. So yung dinadaanan po ni James hindi po biro, no, na yung lahat naman po ng mga apostles during that time, yung mga dinaraanan nila ay hindi po biro, yung mga pag-uusig at pagsubok. Kaya itong sulat niya ito ay para po sa mga mananampalataya na dumaranas din po ng ganung pagsubok. Ayan. So meron lamang po tayong 3 puntos po na tatalakayin sa araw po na ito. Ang una po ay rejoicing in trials. Okay po? Rejoicing in trials. Matatagpuan po natin yan sa James chapter 1 verse 2. Ang sabi po doon, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Yan po, no? So, trials are afflictions and persecutions, no? Sabi po doon na yung mga trials daw po ay various kinds. So,
can be physical, no? Kapag meron tayong pinagdaraanan na mga pagsubok, pwedeng physical or yung mga karamdaman. Pwede rin po yung emotional. For example, meron nawala sa ating family, no? Talagang yung emotional natin, no? Grabe yung trial dyan. And pwede rin po yung relational, mga breakups sa mga relasyon. At pwede din po yung financial, no? Mga challenges sa ating mga pagbabudget, and pwede rin po yung mental or yung mga depression. Madami pong kinds po ng trials. Pero ang tatandaan po natin, trials are inevitable. Ibig pong sabihin ay hindi po maiiwasan, no? Na talagang it is a way of life yung mga trials na yan. And ang sabi po dito sa talata na nabasa po natin na when, not if. Okay po. So when, ibig sabihin po na talagang mangyayari ang mga trials po, darating ang mga trials sa ating buhay. At yung mga trials, no, parte na yan ng ating buhay, no, kasama na yan sa paglaki. At ang sabi dito, no, when you fall into, no, ibig sabihin hindi dahan-dahan, no, kapag nagkaroon tayo ng trial or ng pagsubok sa ating buhay, hindi yan dahan-dahan, kaya na makakapag-prepare ka pa, no, biglaan yan na darating na hindi ka prepared. Okay, sabi diyan, when you fall into. So yung mga trials po natin, meron pong purpose yan, meron pong layunin ng Diyos kung bakit niya binibigay or hinahayaan ang mga trials na dumating sa ating buhay. At kaya sabi naman doon ni Santiago or ni James, no, consider it all joy, no, dahil yung joy natin, no, hindi nakadepende ito sa ating sitwasyon kundi sa ating Diyos. Ayan, so muli sa ating unang puntos po, no, rejoicing in trials. And pangalawa po, no, kapag tayo po daw ay nagre-rejoice sa ating trials, number 2 po, perseverance in testing. Okay po, so sabi po doon, knowing that the testing of your faith. Ayan, so knowing that the testing of your faith. So faith is tested through trials, no? Ating pananampalataya daw po ay natetest through trials or sa mga pagsubok. Okay, so trials reveal what faith we do have. You don't know whether your faith is legit until it's been tested. Ayan, so hindi daw po natin malalaman kung yung ating pananampalataya po ay totoo unless ito po ay sinusubok. Okay po, kaya meron po mga pagsubok. For example po yung sa gym, no, tinetest po natin yung muscles natin by lifting weights. Ayan, so tinetest natin dyan kung kaya na ba natin yung 5 pounds, no, at kung kaya naman natin ay dadagdagan natin, no, gagawin natin 10 pounds yung ating weights, no. Ganun din po, no, yung God builds our faith in the same way through a series of tests. Okay, so yung mga pagsubok daw po, ito ay paraan ng Diyos upang i-build yung ating pananampalataya. Ayan, so sabi nga din po doon na you don't know whether you really believe that God can work a way out for you until you're in a situation where only God can work it out for you. Ayan, so ang sabi po doon, hindi po natin mapaniniwalaan, no, or hindi po natin makikita yung ating faith na maniniwala tayo na ang Diyos lamang yung makakapag-save sa atin sa sitwasyon na yon kapag hindi po tayo dumaranas ng ganong sitwasyon na ang only hope lang natin ay ang Diyos. Ayan, so sabi doon, it boosts your faith for the next trial. Ayan, sabi ko nga po kanina na yung trials po inevitable. So talagang meron at merong mga pagsubok. Kaya naman tinitest tayo yung faith natin sa mga pagsubok na to para pag dumating yung mga next na pagsubok, tayo po ay matatag na. So, ayun po, no? Ang purpose ng pagsubok ay subukin ang ating pananampalataya. Yan, hindi po, no? Kaya, hinahayaan yung mga ganong pagsubok po upang subukin po ang ating pananampalataya. And tuloy po tayo, no? Sabi po doon, knowing that the testing of your faith, yung next po doon, produces patience. Ayan, sabi po doon, knowing that the testing of your faith produces patience. Ayan, so produces patience po.
when trials are received in faith, it produces patience. Ayan, kapag ang mga trials daw po ay pinagdaanan natin na-receive natin ng merong pananampalataya, ito daw po ay nagbubunga ng patience or ng endurance. Okay? So pag tinitest yung pananampalataya, dun ka lumalago at nakakaranas ng pagtitiis o ng katatagan. Yan, kapag tinitest po yung ating faith, dun tayo lumalago at nag-i-increase yung ating katatagan. Okay? So ang patience po, ang Greek word nito ay hupomeno. Ibig sabihin po ay to stay, abide, or remain under. So ito daw po ay isang picture ng isang tao under a heavy load o meron siyang karga ng mabigat na bagay, and instead of escaping or instead na umalis siya sa sitwasyon na yun, siya po ay nag-choose to stay there. Okay, so siya po ay tinitiis niya, no, na kargahin yung mabigat na bagay. So yan daw po yung ibig sabihin po ng patience na tinatawag dito, or yung endurance, or ang Greek word po nito ay hupomeno. Yan. So for example po sa relationship, meron tayong trial sa relationship, sa ating trabaho. Okay, so we don't have to quit kasi alam natin na ang Diyos is going to work it out. Okay, so we don't have to quit because we know that God is going to work it out. So okay, so all we have to do is wait on the Lord. So hindi natin kailangang mag-quit sa ating mga relationships, sa ating mga trabaho kapag mayroong mga pagsubok, dahil alam natin ang Diyos ang magtatawid sa atin doon. Okay, so pero inuulit ko po, no, hindi ito madali. Okay, so hindi po ito madali kasi pag meron po tayong trials, ang natural na reaction po syempre ng tao ay ma-depress, maging anxious, no, and mag-worry po dun sa kanyang dinaranas na pagsubok. Sabi nga po doon, if difficulties are received in unbelief and grumbling, trials can produce bitterness and discouragement. Ayan. So, kapag yung mga trials daw po ni-receive natin or pinagdaanan natin ng walang pananampalataya, at instead na pananampalataya, ang ginagawa po natin ay nag-grumble tayo or nagtatanong tayo sa Diyos na, Lord, bakit naman ganun? Parang nagre-reklamo tayo dun sa trial, it will produce bitterness and discouragement. Okay? Instead na patience yung madagdag sa atin, bitterness and discouragement po. Kapag ganun po yung ating pagdaan po sa trial na walang pananampalataya. Okay? So, it's easy to get discouraged. So, sabi ko nga po, ang natural na reaction po ng tao kapag may trial ay maging discouraged, no? Frustrated, depressed, and complain and ask the Lord, why is this happening to me? Ayan. So, yun po. Yun yung madali, is to get discouraged, frustrated, no? Ang mahirap is yung maging joyful ka in times of trial, no? So, for example, no, ikaw po ay na-fire from your job or merong matinding karamdaman, no? Ang hirap na gawin na maging masaya in the midst of those trials. Okay. Kaya naman, this is why James exhorted us to count it all joy. Ayan. Kaya naman, tayo ini-encourage niya or ini-exhort niya to count it all joy. Ayan. So, maraming example niyan, no? For example po, maraming example po niyan sa Bible, no? Nung mga tao po na dumaan sa mga matitinding trial pero hindi nag-give up, no? At isang example na po diyan si Job, no? Si Job, no? Na talagang yung kanyang mga pinagkakakitaan, yung kanyang lahat ng kanyang yaman, yung kanyang ari-arian, no, nawala, pati na rin yung kanyang mga anak, no? At tinubuan pa siya ng boils or ng sakit. Kaya naman sa kanyang mga nadadanas, no, talagang napapatanong na siya kay Lord, no, bakit Lord? Pero hindi siya nawala ng pananampalataya. At in the end, no, binalik din ng Diyos yung lahat ng nawala sa kanya. At gayon din po yung mga apostles, no, kita natin na nakakulong, no, pero umaawit pa din sa Diyos, no, or kaka-persecute pa lang siya sa kanila, no, andun pa yung mga sugat, no, kakabugbog pa lang sa kanila, pero kinaumagahan, no, nagpi-preach na naman sa templo. Okay, so bakit? Kasi they count it all
as pure joy, yung mga trials po na ito. Okay, so for example po, share ko lang din po yung aming nararanasan currently na financial trial. So, ayun po, no? So, sa sahod po kasi, yung sahod ko po, naka-partition na po yan. Dyan po yung mga expenses namin, yung mga kailangan naming bayaran. So, lahat po yan may pinaglalaanan na po. Okay, so, kung ito po yung pinaglalaanan namin, meron pong mga dumating din po na mga additional na mga gastos. Andyan po yung insurance ni Adam na October po nire-renew, and andyan din po yung nagkaroon na din po kami ng parking, so meron na din po siyang monthly na bayad. So yung aming expenses, no, medyo na nadagdagan pa ng konti. Okay. Ayan. So yung ine-expect ko po na amount this cut off ay para po doon sa mga pinaglalaanan po namin ng mga expenses. Kaso po ngayong October po, meron pong bumawas po or bumawas sa aking sweldo at dumagdag po sa tax. So dahil po yun sa parang nire-recompute po yung tax po at kailangang ihabol po yan at the end of this year, which is yung December. So andun po nakita ko po ang laki ng bawas. So mapapatanong ka naman paano mo pagkakasyahin ngayon yung binigay sa'yo at yung nabawas po sa akin ay 1/4 po, no? 1/4 na yung 1/4 po na yun, meron pong pinaglalaanan po yun na mga expenses. At sabi ko nga po, yung expenses namin medyo lumaki this month, no? At ang binigay po sa akin ay syempre bawas. Ngayon, kahit anong algebra, kahit anong math, hindi mo po kayang pagkasyahin yung expenses mo na ganito dun sa binigay po sa iyo na amount. Okay? So, dun pa lang, mapapa-question ka na parang, paano ko ba ito pagkakasyahin, no? Na alam ko na based dun sa numbers na hindi kakayanin yung expenses namin this month, dun sa sasahurin ko this month. Alam ko na po yun. Simple math lang po yun. Pero, panatag ako kasi naalala ko yung mga ginawa sa akin ng Diyos nung mga meron din po kaming mga financial trials, gaya nga po nung na-scam kami, di ba, ng 70,000, binalik po ng Lord ng 73,000 na meron pang interest, no? Kaya naman ako panatag ako na parang Lord, may ipapakita ka na naman sa amin, no? Nakamangha-manghang bagay kung paano mo kami aalpas sa trial na ito, no? Parang ako hindi na ako nalungkot or nag-worry kung saan ko kukunin yung amount na yun na kailangang ipangtapal this month. Pero nagkaroon ako ng excitement na kung ano yung gagawin ng Diyos this time, 'di ba? Kasi naranasan mo na no? Na itawid ka ng Diyos nung dating nagkaroon ka ng ganung similar na trial, no? Ganun po, no? Hindi tayo natutuwa na merong mga pagsubok, pero matutuwa tayo dahil meron tayong Diyos na alam natin na siya yung may kaya, no, na maialpas tayo sa ganong mga problema. Ayan po. So, yun po, no, whether we like it or not, yung trials, it will change us. Yan. Sa ayaw po natin o sa gusto, yung mga trials po ay babaguhin po tayo. So, for example, heartaches, no, binri ka ng jowa mo, no, heartaches, loss, no, feeling of betrayal. So, yan po yung mga bagay ng mga pagsubok na talagang it will change us. Okay, so how the trial changes you is up to you. Okay, you can come out bitter or you can come out better. Okay, ganda po no? Na you can come out bitter or you can come out better. Sa ating mga trials, no, babaguhin talaga tayo nito. At kung paano tayo baguhin ay nasa sa atin. Okay? Maaring maging bitter tayo o mas maging better tayo. Amen. So, trial is an opportunity to get stronger. Ayan. So, yung trial daw po, mga pagsubok, ay opportunity para tayo daw po ay mas lumakas pa. No? Yung mga trials po kasi is not there to stop us but to develop us. Ayan. So, tandaan po natin yung mga trial, binibigay po nito ng Diyos, hindi para pigilan tayo, ngunit para i-develop tayo. Ayan. So, yun po. No? Yung number 2 point po natin is perseverance in testing. Ayan. So,
kapag meron na po tayong nandun na po yung ating patience sa mga trials. Okay, andun na po yung natetest yung ating faith. Ang next naman po niyan is yung number 3, developing spiritual maturity. Ayan, developing spiritual maturity sa James chapter 1 verse 4. Ang sabi po dyan, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ayan. So, sabi dyan, enduring trials leads to maturity and completeness. No? Kapag ini-endure natin yung mga trials, magli-lead to spiritual maturity and completeness. Ayan. So, lacking nothing, sabi doon. No, hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya at lalago kung walang mga pagsubok sa buhay. Ayan, tandaan po natin, no? Tandaan po natin yan na hindi tayo lalago kung wala tayong mga pagsubok sa buhay. Ayan, sabi nga din po doon, don't just go through it, grow through it. Ayan, don't just go through it, grow through it. No, wag daw po natin basta hayaan na lang na yung mga trials ay lumampas na walang naidagdag sa atin, no? Walang dumagdag sa ating pananampalataya, dumagdag sa ating patience, no? Dumagdag sa ating spiritual maturity, no? Kailangan mag-grow po tayo sa mga trials po na binibigay sa atin. And sabi din po doon na no pain, no gain. Ayan, so sa workout din po, no, kapag nagwo-workout ka, kailangan na merong pain or merong sakit kasi doon mo malalaman na nababatak yung muscles. Doon mo malalaman na lumalaki siya, no? Gayon din po na without the pain, we cannot reach the fullness of our destiny. Okay? Pag wala pong mga trials na yan, walang mga pagsubok, hindi natin ma-reach yung character or yung tao na gustong marating ng Diyos sa atin. Okay po. So, this is what faith is all about. Okay, God, I don't like the pain but I trust you. I believe that you're in control. I will count it as joy knowing that this pain is leading to my gain. Ayan. So, hindi naman natin gusto yung pain, yung trials, pero alam natin, nagtitiwala tayo na ang Diyos ang may control. And kaya naman makakount natin as joy knowing that yung pain natin ay merong gain. Yan, may maidadagdag po sa atin yung mga trials. Kaya doon po mangyayari yung we count it as joy. Dahil yung mga pagsubok na ito may maidadagdag sa ating pananampalataya, sa ating patience, at sa ating spiritual maturity. Ayan. So, you still have trials coming in front of you. No? But instead of crying about them, God says, rejoice about them because God will use it to make you mature. Ayan. So, sabi nga po kanina, di ba, na parang yung trials, inevitable siya, talagang dadating siya, at merong mga pagsubok na darating pa sa ating buhay. Pero instead na tayo umiyak, no, God says, rejoice. Dahil yung mga pagsubok na ito, He will use it to make you mature. Ayan. So, yung sabi din po dito na, your greatest ministry will come out of your deepest pain. Yan, it will be your testimony. Ayan yung ministry, greatest ministry natin is mangyayari yan or will come out of our deepest pain or yung mga pinagdaanan natin. Ayan, so for example, na pagdaanan po natin yung mga addiction or loss of loved ones, no? You can minister to others who is going through the same exact pain. Okay, so gagamitin tayo ng Diyos para mag-minister dun sa mga tao na meron din ganong pinagdaraanan. Amen. So, tandaan din po natin na Jesus experienced pain. Okay, so nag-suffer po siya, no? Even death on the cross. Sabi nga po doon, the greatest witness of God's love was the suffering that Jesus went through on the cross. Okay, hindi na po natin kailangan lumayo. So, ang ultimate na tao o na tao sa Bible na dumanas ng greatest trial or ng suffering ay si Jesus Christ when He died on the cross for us. Amen. So, ayan po, no. So, muli, no, yung ating tatlong puntos is number 1, rejoicing in trials. Number 2, perseverance in testing. And number 3, developing spiritual maturity. Ayan, to conclude po, so let us rejoice, no, persevere and grow in faith
through trials. Ayan. So God will never allow anything to come into our life that's beyond our capacity. And God allows these things to test our faith, and we know that it produces patience. Ayan. So hindi naman po i-allow ng Diyos ang any trial na dumating sa ating buhay na hindi natin kaya. And sa mga trial na yun, sasamahan niya tayo. At inaalaw niya itong mga trial na ito para i-test yung ating pananampalataya. And we know that it produces patience. Ayan. And when it produces patience, and when patience has finished its work, it brings us to a place of maturity, completeness, lacking in nothing. Ayan. Kapag yung patience daw, no, ay natapos na yung kanyang work, it brings us to a place of spiritual maturity. Magmamature tayo spiritually, magiging kompleto tayo at lacking in nothing. Ayan. So, and po, no? So, let's pray. Yes, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Panginoon. Maraming pong salamat to Diyos sa araw po na ito na kami iyong tinuruan na maging mag-rejoice, Panginoon, in the midst of trials, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, for our trials. We realize, Panginoon, na ang mga trials nito will make us mature spiritually, Panginoon. We acknowledge, Panginoon, na meron kang purpose sa aming mga trials. You have a purpose in all our hardships, Panginoon. And we pray, Panginoon, for strength, for faith, and we also pray for perseverance, for patience in the face of challenges. And from now on, Lord, help us face our problems with great joy. Maraming pong salamat, Panginoon. We love you. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po. Maraming pong salamat muli. Glory to God. God bless po.